Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Miss Sunako at ako po ang inyong makakasama sa kuwentong ito. Naway magustuhan niyo ang kuwentong handog namin sa araw na ito. Ating tunghayan ang kuwentong pag-ibig ni Christabel at Theodore. Malakas na sigaw ni Christabel ang umalingaw-ngaw sa buong pamamahay ng mga Tolentino. Pagod siyang natutulog nang magising sa malakas na sabunot sa kanyang buhok. Napatayo siya sa pagkakahiga sa sobrang lakas ng sabunot sa kanya. Napaupo siya sa sahig nang ibato siya roon. Ano ba? Sigaw ni Christabel. Hindi mo ba Hindi na niya natapos ang sinasabi nang malakas na tumama sa mukha niya ang isang papel na binato ni Lucio. Pirmahan mo! Sigaw nito sa kanya. Ano to? Bulalas niya. Pagod na pagod siya buong araw, gawa ng biyenan niyang panay-utos sa kanya. Magana rin ang mukha niya dahil sa malakas na sampal na nakuha niya sa biyenan. Tapos ngayon ay magigising siya dahil sa walang kwenta niyang asawa. Annulment paper? Maghiwalay na tayo. Nakangising saad ni Lucio. Doon lamang nakita ni Christabel ang babaeng katabi nito ngayon. Kitang-kita niya kung paanong yumapos ang asawa sa babae. Si Isabela. Siya si Isabela. Ang bago ko ng mahal. Siya na ang magiging asawa ko. Nababaliw ka na ba? Lucio, tiniis ko lahat ng pananakit niyo. Ng pananakit niyong mag-ina. Iniwan ko ang pangarap ko para sa'yo. Tapos nagawa mo pa akong lokohin? Naghanap ka pa ng ibang babae? Napakawalang... Malakas na sampal ang nagpatahimik sa kanya. Naibaba niya ang tingin at naitikom ang kamao. Gusto niyang umiyak ngunit umay na rin siya sa pagmamakaawa sa asawa. Sa halos 1 taon niyang pagpapakaalila sa asawa niya, ubos na siya. Sa totoo lang, matagal nang hinihintay ni Christabela ang pagkakataon na ito. Gusto niya nang makalaya at makapaghiganti. Malaki ang pagsisisi niya sa totoo lang. Edukado siyang tao, nakapagtapos ng kolehiyo. Pero dahil sa pag-ibig na inakala niya ay tapat at totoo, nagpakumbaba siya at nagpakaalila kay Lucio. At sa ina nito na walang ibang ginawa kundi ang saktan at alipustahin siya. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Babae ka lang. Malakas na sigaw sa kanya ni Lucio. Marahan niyang hinarap ang mga ito. Kitang-kita ni Christabel ang malaking ngisi sa mukha ni Lucio at Isabela. Halata sa mga ito na gusto ang nakikita siyang nahihirapan. Mariing kinuha ng babae ang ballpen na tumama sa sahig at ang annulment paper. Mabilis niya iyong pinirmahan at binato pabalik kay Lucio. Napakasama mo! Nakakapagsisi na pinili kita! Ayan! Isaksak mo sa baga mo! Di magsisi ka. Wala akong pakialam sa'yo. Pwede ba? Sigaw ni Lucio na nikatiting na pagsisisi ay hindi nababasa ni Christabela sa mukha nito. Utu-utu ka kasi. Kailangan lang kita noon dahil sikat ka pa. Matalino. Pinag-aagawan ng mga lalaki. Tingin ng lahat ay isang malaking karangalan ang maging asawa mo. Nauto kita. Mangmang ka kung ganon. Di ba summa cum laude ka? Nasaan yung utak mo? Ang mabuti pa mag-impake ka na ng gamit mo. Gusto ko pagbalik namin ng asawa ko. Wala ka na rito. Pinanood ni Christabel na umalis ang 2 taksil. Malakas na buntong hininga ang pinakawalan niya. Maski siya ay galit sa sarili. Maski siya ay naiinis sa sarili niya. Talagang hindi niya akalain na ang mabait at malaanghel niyang kasintahan na naging asawa niya ay mas demonyo pa pala sa inaakala niya. Mabilis na nag-impake si Christabel. Hindi na siya nagdala ng maraming gamit.
Mga mahalagang gamit lamang ang dala niya. Mabilis siyang umalis sa pamamahay ng mga Tolentino. Ang pamamahay na akala niya magbibigay sa kanya ng kasiyahan. Ngunit hindi pala. Diyos ko, iha! Malakas na salubong sa kanya ni Helena, ang matandang dalaga na kung ituring niya ay tunay niyang ina. Lumaki sa hirap si Cristabel at namuhay mag-isa sa bahay ampunan, lalo pa at maagang namatay ang mga magulang niya. Nang makalabas sa bahay ampunan, sinikap niyang makapagtapos ng pag-aaral. Ngunit nagkamali siya sa pagpili sa pag-ibig. Doon niya nakilala si Helena, ang matandang dalagang walang anak. Itinuring niya ito na isang tunay na ina. Ito lamang ang taong maaasahan niya. Kaya nung umalis siya sa bahay ng asawa, wala siyang ibang maisip na pupuntahan kundi ang ginang. Oh, anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong nito at iginiya siya papasok. Halos 1 taon din siyang hindi rito nagpakita. Nang ikasal kasi siya, halos ikulong siya ng ina ni Lucio sa bahay ng mga ito. Hala, ang dami mong pasa, mga sugat! Nay. Tuluyan nang naiyak si Cristabel. Mabilis siyang yumakap sa matanda at humagulgol ng iyak. Durog na durog siya, ubos na ubos at pagod na pagod. Sorry po. Ano bang nangyari sa'yo? Yung dating asawa ko po, pinagmalumitan po nila ako. Kasama ng ina niya. Ginawa po nila akong katulong, kinawawa, at niloko pa ako ng asawa ko. Napakahayop po nila. Di po ako papayag na mabubuhay silang masaya. Maghihiganti ako. Nay, hindi ako papayag na nakangiti sila na natutulog habang ako sinaktan nila ako at inubos. Pagsisisihan nilang ginawa nila sa akin. Galit na galit siya. Hindi siya makakapayag na mabuhay ng maayos si Lucio pagkatapos siyang alilain, lokohin at durugin. Hinayaan lamang siya ni Helena na umiyak. Ngayon lamang ulit nakaramdam ng kakampi ang babae. Ngayon lang muli siya nakaiyak ng ganoon kalakas at kalaya na walang panguhusga o pangaalipusta. Dala na rin ng pagod sa kakaiyak, hindi na namalayan pa ni Cristabel na nakatulog na pala siya. Nang magising siya, ay nasa isang silid siya. Maliit lamang iyon ngunit malinis at malamig. Damang-dama niya ang malakas na aircon. Hindi niya napigilan ang sariling ngumiti. Sa halos 1 taon niyang pagtitiis sa poder ni Lucio, ngayon lang yata siya nakatulog ng mahimbing at mahaba. Mabilis siyang napalingon sa pintuan ng kwarto nang may kumatok at bumukas iyon. Anak, mabuti at gising ka na. Magayos ka na. Pupunta rito yung pamangkin kong abogado. Tutulungan ka niya. Tumango naman si Cristabel at napangiti. Nang maisarado na ni Helena ang pintuan, mabilis na pumunta si Cristabel sa bag na bitbit niya kagabi. Kinuha niya ang isang brown envelope doon, pati ang maliit na wallet na naglalaman ng 2 USB drive. Pinakatitigan niya ang mga yon ng mabuti, saka ngumisi. Hindi ako makakapayag na mabubuhay sila ng masaya. Ikaw, Lucio, magsisisi ka. Pagsisisihan mong pinili mo akong lokohin at ipagpalit. Dahil handa akong gawin ang lahat. Masira ka lang. Agad siyang kumuha ng simpleng t-shirt at pants para maligo at makapagpalit. Nagsisimula pa lamang siya at kailangan niyang lakasan ang kanyang kalooban. Alam din ni Cristabel sa sarili na hindi siya nakapagtapos ng may mataas na karangalan para maging talunan lamang. Hindi siya papayag kahit maubos pa ang lahat ng meron siya. Matapos maligo, agad na lumabas ng kwarto si Cristabel.
Agad niyang napansin ang lalaking nakatalikod sa gawin niya na nakaupo sa maliit na sofa. Sa harap nito, nakaupo si Helena na masayang nakikipag-usap sa pamangkin. "Bel, anak, halika rito." Utos ni Helena at pinalapit siya. Mabilis namang lumapit ang babae at naupo sa tabi ng ginang. Nang makita niya ang mukha ng pamangkin nito, mabilis siyang natulala at natahimik. Umawang pa ang kanyang labi sa gulat. "Teo, ito pala si Bel. Ito yung sinasabi ko sa iyo na kailangan ng tulong." Parehong natahimik ang dalawa habang titig na titig sa isa't isa. Kitang-kita ni Cristabel kung paano siyang tinititigan ni Theo. Ang lalaking manliligaw niya noon. Ang lalaking gustong-gusto siya noon. Hindi siya makapaniwala na halos 2 taon niyang hindi nakita ang binata. Nakilala niya ito sa bahay ampunan noon. Anak ito ng mayamang mag-asawa na nagdo-donate sa ampunan. Mas matanda ito sa kanya ng 5 taon. Huling nakita niya ito noon ay noong graduate siya at dumalaw siya sa bahay ampunan. "Theo?" Hindi niya makapaniwalang sambit sa pangalan ng binata. Bigla siyang nahiya at nanliit sa sarili. Nang mag-legal age siya noon, niligawan siya nito. Maski bago siya magtapos magkolehiyo, ay naging manliligaw niya pa ito. Alam niya kung gaano siya kagusto noon ng binata, ngunit naging bulag siya sa pag-ibig at mas pinili niya noon si Lucio. "Anak, kilala mo ba ang pamangkin ko?" O siya, maiwan ko muna kayo para makapag-usap kayo ng balak niyong isampang kaso." Sabi ng ginang at tumayo sa kanaglakad papunta sa kanyang sariling kwarto. Nabalot sila ng katahimikang dalawa nang maiwan siya. Nag-iwas ng tingin si Cristabel dahil titig na titig sa kanya si Theo. Tila hindi ito makapaniwala sa nakikita ngayon. Malalim namang bumuntong hininga ang binata. "What happened to you? Bel, hindi ako pumayag na pakawalan ka noon. Para lang maggaganto ka ngayon." "Theo, kung galit ka sa nangyari." "Hindi ako galit dahil hindi mo ako pinili noon. Pero galit ako dahil hinayaan mong magkaganyan ka. Hinayaan mong saktan ka ng lalaking yun. I know you're too young for me before, kaya ayaw mo sa akin. 23 ako noon nung niligawan kita. Nagkalayo tayo noong nakapagtapos ka at nagkaasawa. I respected your decision and choices before. Pero kung alam ko lang na magkaganyan ka, sana inagaw na lang kita. Hayop. Maalaga ako sa'yo pero ganyan yung ipapakita mo sa akin." Galit niyang bulalas habang tinuturo pa ang mga pasa, peklat at sugat sa katawan ng babae. Karamihan doon ay sariwa pa at bago pa lamang. Magkakasunod na napalunok si Cristabel. Pakiramdam niya may kung anong bumara sa kanyang lalamunan. Nang makilala niya si Theo o Theodore, 18 pa lamang siya noon, habang 23 na ang binata. Noong maghiwalay sila ng landas ay 21 na siya, habang 26 naman na ang lalaki. Ngayon ay halos 24 na siya at 29 na ito. Hindi niya akalain na malaki pa rin ang pag-aalala sa kanya ni Theo kahit na hindi niya ito nagawa noong piliin. "Theo, may ipon ako." Sabi niya sa kanilapag ang makakapal na pera. Puro yon blue bills. Ipon niya yun noon na matagal nang itinago. "Kung kulang yan, gagawa ako ng paraan. Tulungan mo lang ako makapaghiganti at mapakulong ko yung asawa ko at yung babae nito. At ang kanyang ina. May ebidensya rin ako." Sabi niya pa at nilapag ang 2 USB drive. "I don't need your money. At hindi ako ang magiging abogado mo." Mabilis na nanghina si Cristabel at nawalan ng lakas. Kilala niya si Lucio. Maimpluwensyang tao ito
at ang pamilya niya. At kung sa ibang abogado siya hihingi ng tulong, kulang pa ang pera niya para makuha ang panig ng mga ito. Nagbaba ng tingin si Cristabel. Sige, naiintindihan ko. Ayokong maging abogado mo. Because attorney can't date their client. Tutulungan kita. Ako ang magbabayad sa abogado mo. Ako ang gagawa ng mga kailangan mong gawin. My partner will take your case. Mariing saad nito, dahilan upang mag-angat ng tingin sa kanya ang dalaga. Gulat niyang hinarap si Teo na ngayon ay lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. I will be on your side. Your ex-husband came from an influential family. But I don't care. You deserve justice kahit maubos pa yung pera ko. Basta't makulong lang yung mga hayop na yon. Tuluyan ng naluha si Cristabel. Akala niya galit sa kanya si Teo. Akala niya talagang aayawan na siya nito. Sisisihin o kung ano paman dahil sa mga naging desisyon niya sa buhay. Ngunit nagkamali siya dahil kahit naging palpak ang desisyon at pinili niya sa buhay, hindi pa rin nag-iba ang Theodore na nakilala niya. Ngayon, I need your cooperation. Lahat ng alam mo, lahat ng ebidensyang meron ka ilabas mo. Papamedical din tayo. Dagdag din yung pruweba. Lahat ng kasong pwede nating maisampa, isasampa natin. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakukuha ang hustisya para sa'yo. Kung meron kang gustong gawing paghihigante, gagawin natin. Seryosong saad nito at saka siya niyakap. Agad din namang yumakap pabalik si Cristabel at hindi niya napigilang mapaiyak sa bisig nito. I'm sorry. Bakit ka nagsusorry? Nahuli ako. Sana noon pa lang. Niligtas na kita. I just can't accept it. Ang alaga ko sa'yo tapos sasaktan ka lang at aalipinin ng taong yun. Sana pala, hinayaan ko na lang na magmukha akong mga agaw. E di sana hindi ka ngayon nagkaganito. Hindi napigilan ng dalaga ang ngumiti dahil kahit ang daming nangyari at naging problemang meron siya, ay hindi siya nag-iisa ngayon. Hindi na siya masasaktan pa o maaalipusta dahil malaki ang tiwala niya kay Theo. Ngayong nasa piling na siya ng binata, sigurado siyang hindi siya nito pababayaan. Nasa tamang kamay na siya. Isang linggo ang lumipas at isang linggo ring nawala si Theodore. May inaasikaso itong mga kaso, pati na rin ang mga ebidensyang ibinigay ni Cristabel. Malaki talaga ang pasasalamat ni Cristabel sa binata. Pati na rin kay Nanay Helena. Hindi niya alam na pamangkin pala nito si Theodore. Iha, pwede ba kitang makausap? Seryosong tanong sa kanya ni Helena. Opo naman. Umusog naman ng kaunti ang dalaga para makaupo ang ginang sa kanyang tabi. Nasa terasa kasi siya ng bahay nito. Gabi na at nakaupo lamang siya roon. Kamusta ka na? Okay naman po. Kahit isang linggo pa lamang ang nakalipas, kahit papaano gumaan na ang kanyang pakiramdam. Para siyang nakalaya sa isang kulungan na matagal siyang sinakal at pinahirapang huminga. Bakit po? Marahang humawak ang ginang sa kanyang kamay. Anak, bakit ngayon mo lang naisip na umalis sa poder ng dati mong asawa? Kung gayong matagal ka na pala niyang pinagbubuhatan ng kamay at pati yung biyanan mo. Naging mahina po ako. Pinangunahan po ako ng takot at pagmamahal. Alam ko po sa sarili kong hindi yun dapat mangyari pero hinayaan ko kasi mahal ko eh. Bel, ang taong nagmamahal, hindi ka dapat pinagbubuhatan ng kamay. Kung talagang mahal ka niya, hindi ka niya hahayaan na masaktan. Pero siya mismo ang nanakit sa'yo. Alam ko naman po, kaya noong siya na mismo yung nag-ayang maghiwalay na kami. Parang nakahinga po ako ng maluwag.
Makakalaya na ako pero ayoko po siyang maging masaya. Kaya gusto ko pong makapaghiganti sa lahat ng makakaya ko. Laban sa mga ginawa nila sa akin. Gusto kong maranasan nila ang paghihirap na naranasan ko. Kung paano ako nagpapaawa, kung paano ako umiyak, nadurog at nasaktan. Kaya salamat po sa inyo dahil tinanggap niyo po ako kahit na pabigat lang po ako. At mahina. Bella, hindi ka mahina. The moment na nagawa mong mabuhay ng matagal sa poder nila, malakas ka. Napakalakas mo. Dahil kung ibang tao yon, matagal na silang sumuko. Kilala ko si Teo. Tutulungan ka nun. Salamat po. Sabay silang natigilan nang may humintong sasakyan sa kanilang harapan. Mabilis sumilay ang maganda at maaliwalas ng ngiti sa labi ni Cristabel nang makita ang bumaba roon. Hi. Bati niya agad nang makalapit sa kanya si Teo. Ngumiti ito sa kanya at nagmano kay Nanay Helena bago ito bumalik sa harapan niya. Hindi ka nagsabing uuwi ka pala. Kailangan ko kayong makausap ni Tita Helena. Ano yun, iho? Kung ayos lang po ay isasama ko sana si Belle sa syudad. I saw your ex-husband there. Ang ayos-ayos nila at ang saya-saya. And I hate the fact na you're suffering here. Naroon ang trabaho at buhay ko. Gusto ko sanang doon ka manatili habang naghahanap pa tayo ng sandamakmak na ebidensya and witnesses. I will provide everything you need. Bibili na rin tayo ng mga kailangan mo. Gusto ko, kapag nakita ka nila, ibang-iba ka na. We need to fix yourself first. Kailangan mong mas maging malakas kumpara sa lahat, Belle. Magiging pabigat lang ako. No, hindi ka magiging pabigat sa akin. I insist, Belle. Kung okay lang sa'yo, tita, isasama ko po sana si Belle sa kondo ko. Tutulungan ko siyang mas mag-grow at mas maging malakas. Kung yun ang makakabuti para sa kanya, o di sige gawin mo. Basta mag-iingat kayo ha. Makakasigurado po kayo, tita. Saad nito sa kahinawakan ang kamay ng babae. Mag-impake ka na. Utos pa niya. Wala naman nang nagawa pa si Cristabel, kundi sumunod na lamang sa gusto ni Theo. Mabilis lang naman niyang naimpake ang lahat ng mga kagamitan dahil hindi naman masyadong marami ang gamit niya. Pasado madaling araw na nang makarating si Theo at Cristabel sa kondo nito sa Maynila. Pamilyar naman siya sa lugar, lalo pa doon naman siya noon nakapag-aral. Dinala naman siya ni Lucio sa probinsya noon para doon itago at ikulong. Gutom ka na ba? Tanong ni Theo sa kanya nang makapasok na sila sa kondo. Mabilis inilibot ni Cristabel ang mata niya sa buong kondo. Malaki yon. Kung iisipin, isa iyong apartment. Kita niya pang may second floor doon. Sorry, hindi kita nadalaw o na-message man lang these past few days. May tinapos lang kasi akong mga kaso and mga hearing sa korte. Okay lang. Lumapit ito at inabot ang dalang tubig sa kanya. Oh, tubig. Salamat. Ikaw lang dito? Wala naman akong ibang naging girlfriend o niligawan after you. Natahimik naman si Cristabel. Kahit wala siyang balak ubusin ng tubig, nilagok niya yon bigla. Ayos na rin ang kwarto mo. Katabi lang ng sa akin. Bukas na bukas, bibili tayo ng mga kailangan mo. May pera naman ako dito. Yun na lang yung gamitin natin. Umiling si Theo at masama siyang tiningnan. No. Wala kang gagastusin kahit 5 dahil nasa poder kita. Huwag ka nang magalala. Keep it for yourself na lang. O paano? Pumunta ka na sa kwarto mo. Magayos ka na muna. Magluluto lang ako ng mabilis para bago ka matulog. Busog ka. Hinaplos pa nito ang braso ng babae bago dumiretso sa kusina.
Napangiti pa si Cristabel. Kahit minsan, hindi niya naramdaman ang gantong bagay sa dating asawa. Tama talaga ang sabi ng iba. Kapag mahalaga at gusto ka talaga ng tao, gagawin nito ang lahat ng makakabuti sa'yo. Tuloy ay hindi niya maiwasang hindi isipin kung ano na kaya ang lagay niya ngayon kung si Theo ang napili niya simulat sa pool. Ngunit naniniwala rin siya na lahat ng nangyayari sa kanya ay planado ng Diyos. At hindi siya magdadalawang isip na magtiwala sa plano ng Diyos para sa kanya. Kinabukasan, tanghali na nang magising si Cristabel. Halos 3:00 na kasi ng madaling araw nang matulog sila ni Theo. Pagkatapos kasi nilang kumain, nagkwentuhan pa sila. May mga sinabi rin ito na ibang bagay na kailangan nilang gawin habang hinahanda ang marami at malalaking kaso laban sa dati niyang asawa. Ginawa niya yun? Hindi niya makapaniwalang tanong kay Theo nang malaman niya ang isang impormasyon. Nagtatanghalian muna silang dalawa bago pumunta sa doktor. Ipapatingin kasi ni Theo ang kanyang buong katawan. Baka raw kasi may iba pang na-damage dahil sa mga pananakit sa kanya. Yung babae, nasaan? Hindi siya makapaniwala na nagawang pagtangkaan ng masama ni Lucio ang naging girlfriend nito noon na buntis. Mabuti na lamang at nakatakas ang babae. Isa pa ito sa magsasampa ng kaso at may ebidensya rin ito laban sa dating asawa. Oh, kaya nakapagtatakang pinatulan mo yun. Ang isang gagong yun. Mabuti na lang, nakaalis ka pa. Akala ko kasi matino siya. Matino kasi siya noong nanliligaw pa lang sa akin. Marami rin nagsasabing swerte ako sa kanya. Mabait, gwapo at anak mayaman. Tapos aalagaan daw niya ako. Kaya't nauto ako sa mga pinagsasabi niya. Tapos noong pinakasalan ko na kung kailan ko na siya naging asawa, saka ko pa nalaman ang tunay niyang ugali. Pero maiba ako. Nasaan na ba yung babae? Paano mo siya nakilala? Asawa siya ng kaibigan kong doktor. Nasa Cebu sila. Nalaman kong biktima siya ni Lucio dahil pinsan niya ang abogadong hawak sa kaso mo. Nang makita nila ang mukha ni Lucio, nagpanik siya doon. At doon namin nalaman na yun yung lalaking nanakit sa kanya noon. May anak siya ngayon. Yun ay yung pinagtangkaan ni Lucio. Kaya mas malakas ang laban natin ngayon. 2 na kayong biktima. Marami na tayong ebidensya. Pero pinag-aaralan pa lahat ni Drugo. Magaling siyang abogado. At sinisigurado niyang babagsak ang siraulong yun. Thank you. Sa totoo lang, may isa pa akong ebidensyang alam kong pati ang magulang niya madadamay. Nasaan? Nasa dati kong bahay. Binili yun ni Lucio. Abandonado na yun. Ibinaon ko yun sa bakuran noon. Hindi ko nga alam kung naroon pa yun hanggang ngayon Dahil simula nung ikulong nila ako sa bahay na yun, hindi na ako muli pang nakalabas. Malaking ebidensya rin yun laban sa kanilang buong pamilya. Kaya lahat ay gagawin kong paraan. Makuha lang yung ebidensyang yun. O paano? Ubusin mo ng mga pagkain mo. Marami tayong kailangang gawin ngayong araw. Ngiti nito sa kanya. Nang matapos sila, ay nag-ayos lang sila ng sarili. Sa ospital muna sila pumunta para i-check ang buong kalagayan ng katawan ni Cristabel. Meron kasi siyang mga sugat o pasa na sariwa pa, habang may mga magarin sa ilang parte ng katawan niya. Pagkarating nila sa ospital, agad naman siyang inesikaso ng doktor doon na kilala rin ni Theo. Kinuhanan siya ng dugo at ng kung ano-ano pa para i-test, pati na rin ang x-ray. Dinala rin siya sa klinik ng derma para matingnan ang mga peklat na meron siya. Magandang babae si Cristabel. Makinis naman talaga siya. Sadyang may mga sugat lang siyang naghilom, ngunit may iniwang marka. Salamat. Malaki ang ngiting saad ni Cristabel nang makalabas sila sa ospital. Halos 3 oras na sila roon. Nabigyan na rin siya ng mga gamot na kailangan niyang inumin at ipahid sa kanyang balat.
Ang laki na ng nagastos mo. Walang problemang gumastos. Basta ikaw. Oh, nilista mo na ba mga bibilihin natin sa mall? Kailangan ba talaga? Oo naman. Look, I know nahihiya ka. Pero hindi kailangan. Handa akong tulungan ka ng walang kapalit. You need this. Kailangan oras na muli kayong magkita ng walang hiya mong asawa. Makikita kanyang maayos at maaliwalas. Tipong iisipin niya na ang laki ng kinaganda at pinagbago mo. Gusto kong maramdaman niya na siya ang problema at pabigat sa inyo at hindi ikaw. Kailangan nating may pumukas sa kanya na hindi siya kawalan. Tumangutango naman si Cristabel. Naiintindihan niya ang sinasabi ni Theo. Tama rin naman ang binata. Kung talagang gugustuhin niya na maghiganti, kailangan niyang ipakita na mas malakas siya at walang takot. Kailangan si Lucio ang matakot sa kanya at hindi siya. Marahang kinuha ni Theo ang kanyang kamay. Napatingin doon si Cristabel at dahan-dahang inilipat ang tingin sa mukha ni Theo. Titig na titig ito sa kanya. Animoy siya na ang pinakamagandang babae ngayon. I want you to be stronger. Ayokong inaapi ka. Ayokong minamaliit ka nila. Gusto ko mas maging malakas ka para sa sarili mo. You want revenge, right? Then be a stronger person. Para lahat ng taong gusto kang sirain. Matatakot ng kalabanin ka. Hindi mo kailangan mag-alala dahil nandito ako. I will help you, Belle. I'm here always. I will always stay by your side. No matter what happened. Thank you, Theo. Na-appreciate ko lahat ng tulong mo. Anything for you. Let's go. Tumango naman siya. Pinanood niyang pagbuksan siya nito ng pinto. Mabilis naman siyang sumakay doon. Linggo pa lamang ang lumipas, ngunit ang gaan na ng nararamdaman ni Cristabel. Malayong malayo sa maladimonyong tahanan ng mga Tolentino. Halos 1 buwan na ang lumipas at mas gumaganda ang lagay ng dalaga. Ipinasok din siya ni Theo sa training kung saan tinuturuan siya ng iba't ibang klaseng defense sa law firm na pag-aari din ni Theo. At konektado rin naman doon ang natapos niya. Hello, beautiful Belle. Bati sa kanya ni Theo. Agad itong lumapit sa kanya at hinaplos ang kanyang buhok. Tapos na bang ginawa mo? What do you want to eat for lunch? Kahit ano na lang. Patapos naman na ako sa narratives ko eh. Ikaw gutom ka na ba? Mabilis namang umiling si Theo. Hindi pa naman. Napagod lang ako kanina. Kamusta ka na? Tanong niya para naman malibang si Theo. Sa loob kasi ng office ni Theo, nakalagay ang mesa niya. Simple lang naman ang trabaho niya, ang mag-summarize o magsulat ng narrative report ng case kada araw. Nakapagtapos naman siya ng related sa communication and writing, kaya't madali na lang yon para sa kanya. Napakasaya nga dahil naranasan niya muli ang sumulat, lalo pa iyon ang pinagkait ni Lucio sa kanya. May next pang hearing. Last na yun. Malapit nang makuha ng kliyente ko, ang hustisya. By the way, bukas pala pupunta tayo ng Batangas. Magkikipag-meeting tayo sa abogado mo with my friends. Yung doktor saka yung asawa niya. Also, we're going to stay there for 3 days. Pahinga na rin. Ayos lang ba sa'yo? Oo naman. Mas maayos na rin yun. Ang iisipin lang nila, nagbabakasyon tayo. Belle, noon ba, nagustuhan mo ba ako? O talagang wala kang nararamdaman sa akin? Natigilan siya sa pagtipa sa laptop niya. Marahan siyang nag-angat ng tingin kay Theo. Bakit mo naman naitanong? Mabait ka, guwapo ka, kaya hindi ka malabong hindi magustuhan. Then, nagustuhan mo ba ako before? Tumikhim si Belle. Pakiramdam niya tuloy, may kung anong bumabara sa kanyang lalamunan. Hindi niya magawang sumagot. No pressure, Belle. Pwede mong sabihin sa akin kung ano man ang totoo. Naging crush kita. Kaka-18 ko lang nun, tapos
Kakakita ko pa lang sa'yo. Gwapo ka, mabait, anak mayaman. Sabi ng nag-alaga sa akin sa bahay ampunan. Bawal ka raw gustuhin, kaya hindi ko tinuloy. Hanggang sa nag-college ako. Nagkikita pa rin tayo pero hindi na ako gaano nalapit sa'yo dahil kailangan kong pigilan yung nararamdaman ko. Sakto namang nakilala ko si Lucio. Dinig na dinig ni Cristabel ang inis ng ngisi ni Theo. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya, halatang nainis. Pero hayaan mo na, matagal naman na yun eh. Napunta ka pa sa maling tao. Ba't ngayon? Ano sa tingin mo? Saan? May chance kaya ako? Meron naman. Mabuti. Ang inis sa mukha nito ay biglang nawala. Napalitan iyon ng magandang ngiti at saya. Finish what you doing. Kakain tayo ng lunch sa labas. Malaki ang ngiting sabi nito. Hindi na nagsalita pa si Cristabel at tinapos na lamang ang ginagawa. Ni hindi man lang umalis ang tingin sa kanya ni Theo hanggang matapos siya. Kinabukasan, maaga pa lamang, nakaalis na sila ng Manila patungong Batangas. Sinundo lamang sila ng isang van. Doon din sakay ang ibang kaibigan ni Theo. Buong biyahe, nakadikit lang siya sa binata. Nahihiya kasi siya sa mga kasamahan nito. Mabait naman ang mga to sa kanya, ngunit hindi niya mapigilan ang manliit sa sarili. Lalo pa at pansin niya lahat ng mga ito ay may kanya-kanya ng pangalan. Next month, may parting magaganap ang mga Valdez. Saad ni Edward, ang kaibigang doktor ni Theo. Nasa tabi nito si Kia, ang asawa nito na ex-girlfriend ni Lucio, na ginawhan din ng masama. A-attend si Lucio, kasama si Isabela, ang bago niyang kasintahan. Based din sa mga nakuha kong information, anak ng mayaman na negosyante si Isabela, na taga-Amerika na nakatira. Business partner ang pamilya ng dalawa. Then they are invited, kaya naroon sila. You can use this as your simula, Bella. Pupunta rin kami doon ni Edward. We will make it surprise and unexpected. Gulatin natin siya. Aakto tayo na ayos na at wala nang pakialam sa nangyari. Saad naman ni Kia. Pupunta kami ng mga kasama ko sa bahay na sinasabi mo, Bella. Sabi naman ni Drugo. May nilabas itong mga papeles. Hindi na pag-aari ni Lucio ang bahay na yun. Hawak na yun ng gobyerno. And next year, papatayuan na yun ng paaralan. Kaya kailangan na nating makuha yung impormasyon na nakatago roon. Kaya mo ba? Nag-aalalang tanong ni Theo. Nasa tabi niya ito habang nakikinig sa plano ng lahat. Kaya mo na ba siyang harapin? I know you are strong. But it's just almost 3 months. Simula nung umalis ka sa puder niya. You are already improving. Just, I'm worried, Bella. Nauunawaan naman iyon ni Cristabel. Maayos na siya ngayon. Bumalik na ang kanyang dating ganda. Ang siglang meron siya. Ang kalayaan at kasiyahang meron siya na siyang ipinagkait noon ni Lucio sa kanya ng halos 1 taon. Ngunit hindi pwedeng manatili siyang takot at nakatago lamang. Alam ni Cristabel na darating ang araw na kailangan niyang harapin si Lucio, ang taong sumira sa buhay niya. Kaya ko, kakayanin. Para sa hustisya, para sa kalayaan, kakayanin ko, Theo. Okay, no need to worry. Kasama mo ako doon. Basta kunwari naka-move on ka na sa nangyari sa nakaraan. Make him think na you are healed from what he did, Belle. Everything settled? Tanong naman ni Drugo. Naglilikom pa ako ng mas maraming ebidensya. May kausap na rin akong mga witness. Tauhan sila ng pamilya ni Lucio noon. Pati sila naaalipusta ng pamilya ni Lucio. At handa silang tumistigo. Kapag maayos na lahat, magsasampa na tayo ng kaso. Madali na lang yon. Isang warrant of arrest lang. Makukulong sila. At magtatagpo na kayong lahat sa korte. For now, enjoy the vacation. Magpahinga na muna tayong lahat. Babalik lang ako sa kwarto ko. Magbabasa lang ako.
Paalam nito sa kanila. O paano? Una na rin kami sa kwarto namin, baka gising na ang anak namin. Saad naman ni Kia. Ngumiti ito sa kanya bago inaya ang asawa na bumalik sa kwarto. Tanging silang dalawa na lamang ni Theo ang naiwan doon. Iisa rin naman ang silid nilang dalawa, pero may dalawang kama. Ang ganda nilang pagmasdan, no? Sabi niya dahil kanina pa sila nababalot ng katahimikan. Humarap siya kay Theo na nakatitig na naman pala sa kanya. Ang ganda ni Kia. Deserve niyang mahalin tapos yung anak niya. Kahit hindi talaga kadugo ni Edward, mahal na mahal niya. That's true love, Belle. Kapag nasa totoong pagmamahal ka, nasa tamang tao ka, hindi mo kailangan magmakaawa o ano paman para lang itrato ka ng tama. True love will never let you beg for love. Sana lahat sa mundong to, walang sino man may karapatang manakit ng tao, babae man o lalaki, nararapat lang mahalin. Christabel, hindi ka ba inaantok? Sama ka muna sa akin. Saan naman? May pupuntahan lang tayo. Mabilis lang yan. Aya nito at bago pa siya makasagot, hinawakan na nito ang kamay niya at hinila siya paalis ng kanilang hotel room. Mabilis ang paglalakad nilang dalawa hanggang sa marating nila ang dalampasigan ng dagat. Maggagabi na at kitang-kita nila ang paglubog ng araw. Hindi napigilan ni Christabel ang mamangha at mapangiti nang makita ang malakahel na kalangitan at ang malaking araw na lumulubog na. Ang ganda. Belle, gusto pa rin kita. Gustong gusto pa rin kita. Ni minsan, hindi nawala ang pagkagusto ko sa'yo. And I want to love you so bad. Gusto kong hapunan lahat ng sakit. Gusto kong iparamdam sa'yo ang totoong pagmamahal. Pagmamahal na hindi mo kailangan umiyak, masaktan, o matakot. I'm willing to do everything just to love you right. Belle, you deserve everything good in this world. Theo, hindi alam ni Christabel ang sasabihin. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi siya makapaniwala. Alam niyang gustong-gusto siya ni Theo noon, ngunit hindi niya inaasahan na pati hanggang ngayon. Sigurado ka ba? Hindi na ako yung babaeng nagustuhan mo noon. Ibang-iba na ako. Ang dami nang nangyari. Malabong ako pa rin. Mali ka. Mas lalo kitang nagustuhan. Sabi nito sa kanya at hinapit siya palapit. Pakiramdam ni Christabel ay silang dalawang tao lamang ang nasa paligid. Pakiramdam niya ay tumigil ang oras para sa kanilang dalawa. Ang tapang-tapang mo. Ang galing-galing mong tao. You are a strong woman. Hindi lahat ng nakaranas na sa nangyari sa'yo kinakaya. Mas nagustuhan ko lahat-lahat sa'yo. At kahit paanong magbago, hindi magbabago ang nararamdaman ko para sa'yo. I love you ever since, Bella. I'm just scared to admit it. Before, kasi pakiramdam ko, hindi mo na kailangan ng lalaki sa buhay mo. Pero mas natatakot akong di maipaglaban o maipakita sa'yo tong pagmamahal ko. Hindi sumagot si Christabel. She was too stunted to speak. Parang pakiramdam niya, bago lahat para sa kanya, ang nararamdaman niya. Hindi niya maipaliwanag ang kiliti at sayang nararamdaman niya. Alam niyang mabait si Theo. Hindi siya nag-expect ng kung ano pa dahil pakiramdam niya sa sarili, hindi naman siya kamahal-mahal. Pero para kay Theo, napakadaling ipakita at iparamdam iyon para sa kanya. Liligawan kita. I don't care kung gaano katagal. Kung kailangan kitang hintayin, hihintayin muna kita na maghilom sa mga sakit na naranasan mo o naramdaman mo. Ayos lang sa akin yun. Basta't hayaan mo akong iparamdam sa iyong lahat. Hayaan mo akong nandito sa tabi mo. Inaasikaso ka at minamahal ka. Saad pa nito at dahan-dahan siya nitong ikinulong sa bisig at niyakap. I love you.
Wala kang kailangang gawin kundi maramdaman ang pagmamahal ko. And gagawin ko ang lahat para makuha mo lang ang hustisyang para sa'yo. Hindi na nagsalita pa ang dalaga, bagkus gumanti na lamang siya ng yakap. Sapat na yon para kay Theo. Alam niyang malaki ang tiwala sa kanya ni Cristabel at wala siyang balak na sirain yun. Ano man ang mangyari. Naging mabilis ang araw at linggo at dumating na nga ang araw na pinaghandaan nila sa loob ng isang buwan. Suot ang blue-silver mermaid dress, manghang-mangha ang babae sa sarili niya. Today is the party. Pinaghandaan niya ang araw na to. Magsisimula na ang kanilang paghihiganti. Ang ganda mo. Puri sa kanya ni Kia. Ito ang nag-ayos sa kanya at tumulong sa kanyang mamili ng susuotin niya. For sure, maaagaw mo ang atensyon ng mga tao roon. Ikaw rin. Simpleng off-shoulder mini blue dress lamang ang suot ni Kia. Nakaband din ang buhok nito kaya kitang-kita ang aliwalas ng magandang mukha nito. Grabe, akala ko hindi ko na to mararanasan pa. Aniya at muling tiningnan ang sarili sa malaking salamin na nasa harapan niya. Maski si Cristabel, namangha talaga sa itsura niya. Kung titingnan niya ang Cristabel na nasa poder nito ni Lucio, sobrang layo ng itsura nito ngayon. Talaga bang maganda? Oo naman. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit ka gustong-gusto ni Theo. Ang ganda-ganda mo, Belle. Hindi nga rin ako makapaniwala na ang gwapo, mayaman at ang matalinong katulad ni Theo. Ako pa yung nagustuhan. Handa siyang hintayin ka at hanggang sa maanal kayo ni Lucio, handa siyang maghintay kahit gaano pa katagal. Deserve ninyo ang isa't isa. Can I ask you something? Ano yun? Bakit nga pala Belle ang tawag sa'yo ni Theo? Habang kaming lahat tinatawag kang Cristabel. May meaning ba yun? Wala naman. Pero ang sabi niya, mas gusto niya raw yun. Yung siya lang yung tumatawag sa akin ng ganon. Alam mo, noong una, akala namin gawa-gawa ka lang ni Theo. Lagi kasi niyang sinasabi na may gusto siyang babae. Pero never niyang pinapakita o pinapakilala man lang sa amin sa tuwing nirereto namin siya. Tapos sinabi niya pa na kung di lang daw ikaw yung pakakasalan niya, huwag na lang. Kaya alam kong gagawin ng lalaking yun ng lahat, mapakasalan ka lang. Napangiti rin naman si Cristabel. Sakto namang bumukas ang pinto ng kwarto, kung saan pumasok si Theo kasama si Edward. Mabilis na pa ako sa kanya ang paningin ni Theo, habang si Edward naman ay mabilis na lumapit sa asawa. Ay, Malambing niyang bati nang lapitan siya ni Theo. Pinagmasdan niya ang itsura nito. Kulay dark blue na tuxedo ang suot nito. Napakagwapo rin niya. Idagdag pa ang tangkad at malakas ang dating nito. Ang gwapo mo. ang ganda mo. Sobrang-sobra. Are you ready? Tumango siya at mas malaking ngumiti. Napatitig pa silang dalawa sa isa't isa ng matagal. Natigilan lamang sila nang pumasok si Drugo sa silid. Everything is settled. Pagkatid ko sa inyo sa venue, agad na akong pupunta sa bahay na sinasabi mo, Bella. Be ready guys ha. Make it like normal and realistic. Huwag ninyong ipahalata na may alam kayo. Understood? Paalala ni Drugo. Tumango naman silang lahat at sabay-sabay nang bumaba. Nang makababa sila, agad silang dumiretso sa itim na van na hinanda ni Drugo na kanilang masasakyan. Nang makarating sila sa venue, naghiwalay na sila. Si Theo ang kasama niya, habang kasama naman ni Kia ang asawa nito, habang si Drugo naman ay humalubilo naman sa ibang grupo. Attorney! Salubong sa kanila ng isang lalaki. It's so nice to see you here. Akala ko di ka pupunta. Ngiting-ngiting bati nito. Napalingon naman ito kay Cristabel na nakayapos sa braso ni Theo. Oh, girlfriend mo? Hindi pa. Nililigawan ko pa lang, Mr. Sanchez.
Oo, uso pa ba yun? Tanong nito at tumawa. Pumulupot pa ang braso ni Theo sa bewang niya. Of course, lahat ng babae ay dapat pa ring ligawan, Mr. Sanchez. By the way, she is Cristabel Nica Cruz. May date tonight. Ang babaeng nililigawan ko. Ang ganda namang babae, Miss Cruz. I hope both of you enjoy the party. Kanina ka pa rin inaantay ni Mr. and Mrs. Valdez. Tumango naman ito sa kanya at ngumiti bago muling humarap kay Theo. So paano? See you around. Sabi pa nito sa katuluyan ng umalis sa kanilang harapan. Okay ka pa? Tanong sa kanya ni Theo. Pumunta sila sa isang lamesa kung saan sila naka-assign maupo. Kaya pa? Oo naman. They are here. Bulong nito. Nakita ko sila kanina na pumasok. He is with his new lover. Are you sure na kaya mo siyang makita? Oo naman. Theo, okay na ako. Wala na rin akong ibang nararamdaman pa para sa kanya, kundi galit at sama ng loob lang. At nandito tayo dahil nagsisimula na tayo. Nagsisimula na ang paghihiganti ko. Kaya okay na ako at kayang-kaya ko, okay? Di mo kailangan mag-worry. Akmang magsasalita pa sana si Theo nang sabay silang natigilan nang may tumawag kay Theo. Kilalang-kilala ni Cristabel ang boses na yon. Magkakasunod na paglunok ang ginawa niya at naupo ng maayos. Attorney Chavez! Malaki ang ngiting tawag ni Lucio kay Theo. Finally, nakita rin kita. Mr. Tolentino. Pinanood ni Cristabel na tumayo si Theo at makipagkamay kay Lucio. Hindi siya gumalaw, nanatili siyang nakatalikod sa gawin ng mga ito at umuwang ang labi. This is Cristabel Nica Cruz. My date today. My woman. Nice meeting you. Malaki ang ngiting saad naman nito. Hindi niya maiwasang magmayabang dahil kita niya ang itsura ng dalawa. Lalo na si Lucio na akala mo nakakita ng multo. You're what? Tila nabingi si Lucio sa narinig. My woman. Attorney, I respected you so much dahil isa ka sa pinakasikat, magaling at mayamang abogado na kilala ko. Pero, kilala mo ba yung babaeng yan? She's my ex-wife. I know. Ngumisi naman si Theo at sa kamarahang ipinulupot ang braso sa kanya. Humawak din si Cristabel sa braso nito. Kita niya kung paanong gumapang ang inis sa mukha ni Lucio. Doon pa lamang alam na ni Cristabel na lumalamang siya. Kilala ka niya. It's already the past, Lucio. It's been what? 3? 4 months? Besides, our annulment papers are ongoing, right? Handa ka namang gawin lahat mawalang bisa lang yung kasal natin, di ba? Of course naman. Siyempre, si Isabel pa rin ang gusto kong pakasalan. I just can't believe na ikaw pang babae ni attorney. Me too. I still can't believe na ang katulad ni Bella ay napunta sa akin. I am very lucky din. Proud nitong saad. Nilingon siya nito at ngumiti ng malaki. Napangiti rin naman siya. Bel, Takang tanong ni Lucio. di ba ayaw mo yun? Oh, I love it. Especially si Theo naman ang tumatawag sa akin ng ganon. Malaki ang ngiting saad niya. Nice meeting you, Mr. Tolentino. Pero may iba ba kaming kakausapin ni Bel? Malambing na saad niya, saka siya hinawakan sa kamay at tinalikuran ang dalawa. Malaki naman ang ngiti ni Cristabel. Nakita niya ang lahat ng emosyon sa mukha ni Lucio. Alam niyang siya ang nagwagi ngayong gabi at sisiguraduhin niya na siya palagi ang mananalo. Nang makarating sila sa garden area, marahan siyang inalalayan ni Lucio maupo sa isa sa mga bench roon. Hinubad nito ang suot na coat at ipinatong sa balikat niya, saka ito naupo sa kanyang tabi. Nag-away sila. Ang galing-galing mo, baby. Malambing na saad ni Theo. Kinabahan nga ako eh.
Akala ko mananalo na naman ang emosyon ko. Pero alam kong talo siya. Kita ko yung inis sa mukha niya. Hindi niya siguro inakalang muli niya akong makikita, no? At sa ganito pang mamahaling party. First step pa lang ito. Mas galingan mo pa, baby. Basta paangan mo. Kitang-kita ko rin na madali lang pataubin yung lalaking yun. Hindi ako papayag na matatalo ako this time, Teo. Gagawin natin ang lahat ng makakaya natin. Masira, makulong lang, at maubos lang lahat ng meron sila. Dahil desidido na siya, handa siyang gawin ng lahat. Mailagay lamang sa kulungan ang pamilya ni Lucio, lalo na mismo si Lucio. Lahat ay gagawin niya, maubos at masira lamang ang meron ang pamilya nito. Katulad ng paninira nito sa maayos at maganda niyang buhay noon. Ilang araw ang lumipas matapos ang party ay nasa labi pa rin ni Cristabel ang malaking ngiti. Alam niya agad sa sarili niya na siya ang magwawagi at wala ng iba. Kalaunan ay bigla siyang tinawag ni Teo mula sa ibaba. Bakit? Mabilis siyang bumaba mula sa kanyang silid. Ano yun? Kunot noo si Teo habang hawak ang isang puting envelope. May letter ka. Sa ibang bansa ka ba ikinasal? Tumango siya at kinuha ang hawak nito. Mabilis niya yung binuksan at halos lumuwa pa ang mga mata niya sa gulat at mapunit ang labi sa pagkakangiti nang agad niyang mabasa kung anong laman noon. Oh my gosh! Umangat ang tingin niya kay Theo na ngayon ay titig na titig sa kanya. Theo, annulled na kami ni Lucio! Really? Kitang-kita ang kislap sa mga mata ni Theo. Mabilis nitong kinuha sa kanya ang papel na hawak at saka yun binasa. Congrats, Belle. Talagang malaya ka na ngayon sa lalaking yun. Sadya bang mabilis lang to? Gulat niyang tanong. Alam naman niyang legal ang hiwalayan sa ibang bansa pero hindi niya akalain na ganoon kabilis. Umakbay sa kanya si Theo. Well, technically, almost 5 months ang pag-process ng ganito. But since may pera at tingin ko may connection, kaya mabilis ang naging process ng hiwalayan nyo. So, what's the plan now, baby? Napaisip si Cristabel. Ngayong hiwalay na talaga sila ni Lucio, ay mas makagagalaw na silang dalawa, lalo at mas malaya siya. Mas kaya niya nang maghigante ng walang katakot-takot. Pareho silang natigilan nang may nag-doorbell. Saglit humiwalay sa kanya si Theo at binuksan ang pinto. Pumasok doon si Edward, kasama nito si Kia, pati na rin si Drugo. Hi, bati niya sa mga ito. Kamusta? Everything is settled, Bella. Si Drugo ang unang nagsalita. Pupunta na kayo ngayon sa presinto para magsampa ng kaso. Dala na rin ng partner ko ang lahat ng ebidensya. Kasama na rin natin ang ibang testigo. At kakausapin natin sila. Next week ay engagement party ni Lucio at ni Isabela. Doon natin sila ibubuking sa lahat ng baho nila. And don't worry, meron tayong backup dahil next week mismo. Sigurado ako na meron na siyang warrant of arrest. Nagkatinginan sila ni Theo. Malaki ang ngisi nito, kaya napangisi rin siya. Damang-daman niya ang tagumpay sa paghihiganti niya. Nagmukha silang tahimik at walang pakialam, pero sa huli, nasa kanila ang huling halakhak. This is the revenge, what she wants. Tahimik pero malaki at matindi ang kapalit. Siguradong sira silang buong pamilya. Makukuha ng lahat ng biktima nilang hustisya na nararapat para sa kanila. Desidido at sigurado na siya, wala nang atrasan pang magaganap. Mabilis siyang nag-ayos at agad na silang pumunta sa presinto. Doon sila nagsampa. Nilabas ang lahat ng ebidensya laban sa buong pamilya, maski sa babae nitong si Isabel ay meron din silang maikakaso. Sandamakmak na kaso ang pwedeng isampa. Sa katunayan para kay Cristabel, kulang na kulang pa yon. Ngunit ang mahalaga,
siguradong makukulong si Lucio, pati ang walang hiya nitong pamilya. Malaki ang chance na sa'yo mapupunta lahat ng pera ni Lucio. Saad ni Edward. Kasal kayo ng mangbabae siya. Malaki ang chance na lahat ng ari-arian niya ay sa'yo mapupunta. Oras na manalo tayo sa korte. So anong balak mo? Idodonate ko yung pera niya sa mga nangangailangan. Are you sure? Sapat na sa akin ang maubos lahat ng meron sila at makulong yung kanilang pamilya. Ang magulang niya ay kakasuhan ng estafa dahil meron silang malaking utang pala. Idagdag pa ang human trafficking dahil sa mga illegal nilang gawain. Habang si Lucio naman ay vowsy ang hahawak dahil sa pang-aabuso niya sa'yo at pangbababae nito. Paliwanag pa ni Drugo. Mabuti. I'm prepared now. Everything is settled, right? Wala na tayong dapat katakutan. Proud of you. Thank you. Belle, marry me after this. Okay? Napangiti siya at napatitig sa manliligaw na nakayapos sa bewang niya. Sigurado na siya kay Theo. Sigurado na siya sa mga desisyon sa buhay. Nakita niya ang pagiging totoo ni Theo. Nakita at naramdaman niya ang pagmamahal, pagpapahalaga at pag-unawa nito sa kanya. And Christabel knew to herself, baliw na lang ang hindi mapapamahal kay Theo at pakakawalan pa ito. Oo naman, after this, ikaw na lang. Ikaw na palagi, Theo. Ikaw ang magiging asawa ko sa buhay na to. Ikaw ang huling lalaking pipiliin ko at wala nang iba. Emosyonal niyang saad at yumakap sa manliligaw. Maski si Christabel ay hindi makapaghintay na mangyari yon. Matapos lang ang paghihiganti niya, hindi siya titigil hanggat hindi nila makamit ni Theo ang masaya at tahimik na pagmamahal na nararapat sa kanila. Mabilis na lumipas ang araw. Parang nagpaplano lamang sila nitong mga nakaraan. Pero ngayon, handa na sila. Nakahanda na ang lahat. Suot ang silver off-shoulder dress with white heels. Naglakad si Christabel sa loob ng hotel kung saan magaganap ang engagement party. Invited si Theo. Di niya alam ngunit pakiramdam niya, sinadya iyon ni Lucio. Ngunit mas naging madali yon para sa kanila na gawin ang plano. Good evening, ma'am and sir. Invitations, please. Agad namang inabot ni Theo ang invitation na hawak. Masuri namang chinek iyon ng receptionist sa kangumiti sa kanila ng malaki. Enjoy the night. Talagang mag-e-enjoy ako. Ayos na ba ang lahat? May pulis na rin sa loob mismo. Nakapalibot na silang lahat. Mabuti. Sinabit niya ang sariling braso sa braso ni Theo. Make sure na hindi siya makakatakas. Hindi ako nagtiis ng ilang buwan para makakuha ng mga ebidensya kung sa huli. Masisira lang din yung plano ko. Nagsimula na nga silang maglakad sa loob. Marami agad ang mga tao. Naging pamilyar para kay Christabel, ganoon din kay Theo. Lalo pa nakasalamuhan na rin niya ang mga ito noon. Tumigil sila sa isang lamesa kung saan nakasulat ang pangalan ni Theo. Agad siyang ipinaghila nito ng upuan at naupo naman siya roon. Good evening, everyone. Boses ni Lucio ang kanilang narinig. Sabay silang humarap sa unahan kung saan nakatayo ang dati niyang asawa sa gitna ng stage. Nasa tabi nito si Isabel, ang fiancé nito ngayon. Salamat at nakapunta kayo. Isa ito sa pinakamahalagang araw para sa amin ng aking minamahal na si Isabel. Nagpalakpakan ang lahat ng naroroon maliban sa kanilang dalawa. Napangisi naman si Christabel. Nilingon niya ang kabilang table kung saan nakaupo si Kia at Edward. Parehong nakangisi rin ang dalawa. Nagbilang siya ng hanggang 10. Ito na ang oras na pinakahinihintay niya. We would like to announce our upcoming wedding. Hindi nagawang tapusin ni Lucio ang sasabihin nang tumayo ang isang babae.
Alam agad ni Cristabel na pulis ito, isa sa nagpapanggap na bisita. Dahil? Mr. Lucio Anton Tolentino. Banggit ng babae sa pangalan nito. Anak ni Martin at Marta Tolentino, hindi ba? Sino ka? Bakit mo sinisira ang party ng anak ko? Malakas na sigaw ni Marta, ang ina ni Lucio, ang nanakit at nag-alipin kay Cristabel. Pinakatitigan niya ito at inirapan. Kung kasing sama lamang siya ng mga ito, nagantihan niya na ang mga ito ng mas pisikalan. Marta Tolentino, nanakit ng mga kasambahay at tauhan nila noon, adik sa sugal. May malaking utang na hindi binabayaran. What are you saying? Singit naman ni Martin, ang ama ni Lucio. Kitang-kita ni Cristabel ang pagtataka sa mukha ng mga bisita. Gulong-gulo ang mga ito na siyang mas nagustuhan niya pa. John Martin Tolentino, may illegal na business. Nagpapapatay ng mga tao, hindi nagbabayad ng mga tauhan at gumagamit ng illegal na droga. Tumayo si Cristabel sa pagkakaupo at lumakad sa gitna. Naiwan naman si Teo sa upuan. Isa iyon sa kanilang plano. Pamilya ng kriminal. Mga walang puso at walang hiya. Ano, nagpapakasaya kayo sa pera na hindi para sa inyo? Payapa ang buhay nyo habang meron kayong ginulo at sinirang mga buhay? Tingin nyo, ganoon kayo kaswerte? Chris, anong ginagawa mo? Sigaw naman ni Lucio sa kanya. Mabilis nitong iniwan ng fiancé at bumaba ng stage. Agad siya nitong sinugod. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba matanggap na meron na akong ibang mahal? Kaya ka nagsisinungaling sa mga polis? Gigil nitong tanong at hinawakan siya sa balikat. Malakas niya itong itinulak sa dibdib dahilan upang mabitawan siya nito. Anong tingin mo? Gold ka? Diamond? Wala akong pakialam kung sino pa ang maging babae mo, Lucio. Dahil kahit kasal pa tayo noon, nang bababae ka na. Magkakasunod na bulungan ang namutawi sa paligid. Everyone, huwag kayong maniwala sa kanya. Di lang niya matanggap na hiniwalayan ko siya para sa iba. Napaerap pa si Cristabel. Oh no, tanggap na tanggap ko. And thank you dahil nakalaya na ako sa demonyo na tahanan ng pamilya nyo. Mama? Ano, wala ka na bang maalila at ganyan ka? Hibang ka na! Ipakukulong kita! Naku, sayang. Mauuna ako eh. Ngumisi siya, saka magkakasunod na pumalakpak. Kitang-kita niya ang mga pulis na pumasok ng venue. Nagsisigawan ang mga tao nang maglabas ng baril ang mga ito at itutok sa pamilya ni Lucio. Magkakahalong gulat, pagkabigla at takot ang nakita niya sa mga mata ng mga ito. Ganito ang gusto niyang mangyari, ang makita at maramdaman nila, sakit at takot na naramdaman niya noon. Lucio Anton Tolentino, inaaresto ka namin sa salang pagtangkang pagpatay sa dati mong kasintahan na si Kia Ledesma. Pati na rin sa women violence sa iyong dating asawang si Cristabel Nica Cruz. Maliban sa pangangaliwa, habang kasal pa kayong dalawa. May kaso ka rin dahil sa illegal business mo. Marami kang kaso nga harapin sa korte. Saad pa ni Paula, ang babaeng pulis habang pinapakita ang warrant of arrest kay Lucio. I can't believe this! Ganoon na lang ang gulat niya nang lumuhod ito bigla sa kanya at niyakap ang binti niya. Chris, alam kong ginagawa mo lang to dahil mahal mo ako. Anong gusto mo? Magbalikan tayo? Babalikan kita. Iaatras mo lang tong kaso. Bitawad mo nga ako! Kadiri ka! I can't believe you two. Ganyan ka pala kahayop. Dapat una pa lang hindi na kita pinakasalan. Ikaw ang pinaka-pinagsisisihan ko sa buhay ko. Makulong kang leche. Akala mo natalo mo ako? Na ano? Na-annulled agad ang kasal natin? Na akala mo ikakasal ka na sa babae mo? Na ano? Lalo kang yayaman? Pwes nagkakamali ka. Ako ang magwawagi, Lucio. Sa sobrang sama ng buong pamilya mo, hindi ako papayag na humalakhak ka sa tuwa. Dahil sa tingin mo natalo mo ako at ikaw ang nanalo.
Ang tagal niyang nagtiis, ang tagal niyang hinintay ang pagkakataon na ito. Ngayon, nagwagi na siya at alam niyang nanalo na siya. Ngayon ay napaluhod na si Lucio at nakitang nagmamakaawa ito, ay panalo na siya agad. Idagdag pa na makukuha niya na ang hustisyang nararapat para sa mga naging biktima ng mga ito. Napakawalang hiya mo! Sigaw ni Marta sa kanya. Akmang susugurin sana siya nito nang hawakan ito ng pulis at lagyan ng posas ang kamay nito. Ano ba? Marta Tolentino, inaaresto ka sa salang estafa, pananakit ng mga kasambahay, hindi pagpapasweldo ng tama ng maayos sa tauhan, at pananakit sa manugang noong asawa pa siya ng anak mo. Pusasan na ang mga yan, lalo na yung Martin Tolentino na yan. Adik yan. Ako walang hiya. Baka kayo. Mga masasamang tao kayo. Huwag na kayong mag-aksaya pa ng panahon na gumastos ng malaki para lang makawala kayo. Dahil sisiguraduhin ko na mamamatay kayo sa kulungan. Magkita na lamang tayo sa korte. Tumalikod na siya. Dinig na dinig niya ang walang tigil na sigaw ni Lucio. Nagmamakaawa ito at kung ano-ano pa ang sinabi, pero wala na siyang pakialam. Ngayong nahuli na ang mga ito, sigurado na agad na siya ang panalo. Good job, baby. Salubong sa kanya agad ni Theo nang makabalik siya sa poder nito. Pinanood nilang tangayin ng pulis ang buong pamilyang Tolentino. Umiiyak na sumunod si Isabela roon, saka dumating si Drugo at lumapit agad kina Kia. Ang galing mo. You did a great job. Puri pa sa kanya ni Theo. Agad namang yumakap rito si Cristabel at huminga ng malalim. Saka ngumiti. Nakahinga na siya ng maluwag. Pwede na siyang gumala, umalis o magpunta sa kung saan-saan nang walang iisipin. Mabubulok na sa kulungan ang mga taong sumira sa buhay niya. Alam niyang nagwagi na siya. I love you. Ang galing mo, baby. Sa wakas nakuha mo na yung hustisya para sa mga biktima. Ilang hearing na lang yan, baby. Dahil sigurado ako na makukulong agad yung mga yan. Dahil meron tayong sapat na ebidensya laban sa kanila. Salamat. Maraming salamat, Theo. Kung di dahil sa'yo, baka wala na ako ngayon dito. Sana pala umpisa pa lang ikaw na lang yung pinili kong mahalin eh. Marahang inaplos ni Theo ang pisngi niya. Ngumiti ito at marahang inilapit ang muka upang mahalikan ang labi niya. Nang lumapat ang labi nito sa labi niya, walang pagtutol na ginantihan niya agad yon. Ramdam na ramdam niya ang saya sa labi ni Theo nang gumanti siya sa mga halik nito. Napangiti rin siya. Habol-habol nila ang kanilang hininga nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Hindi man lang maburo ang kakaibang ngiti sa kanilang mga labi. Kumikislap ang mga mata nila habang tinititigan ang isa't isa. I love you. Finally, sa akin ka na. Ngumiti ng malaki si Cristabel at mas yumakap pa kay Theo. Ibinaon niya ang muka sa dibdib nito at saka pinakawalan ang malalim na buntong hininga na kanina pa niya bit-bit-bit-bit. Sa dami niyang pinagdaanan sa buhay, nasanay na siyang mag-isa at sinasaktan. Ngayon, natutunan niyang lumaban at ipagtanggol ang sarili. Maski siya sa sarili, alam niyang deserve niyang mahalin at piliin. Nararapat din siyang sumaya sa mundong mapait. Hindi na siya magdadalawang isip na piliin si Theo. Si Theo na noon pa man sana niya pinili. Si Theo na handa siyang tulungan at ipaglaban ng walang hinihinging kapalit. Si Theo na mahal siya. Si Theo na simula pa lang, pinili na siya. Mabilis lumipas ang mga linggo at kumalat sa mga balita at media ang nangyaring paghuli sa pamilyang Tolentino. Yun naman ay sadyang gustong mangyayari ni Cristabel, ang masira ang mga ito at mabulok sa kulungan. Dahil sa umusbong na issue, mas maraming mga biktima ang lumabas. Hindi na kailangan pa ng hearing sa korte dahil diretsyong presinto na ang mga ito. Magkakasunod na mabibigat na mga kaso ang sinampa ng mga tao sa mga ito.
Tila ang Diyos at ang taong bayan na mismo ang tumutulong kay Cristabel para makuha ang paghihiganti na gustong-gusto niya. Halos 1 buwan na rin ang nagdaan. Ang dami agad nangyari. Kung paanong napunta sa kanya ang ari-arian ng mga ito na siyang idinonate niya sa mga charity. Nasa loob siya ngayon ng bilibid kung saan nakakulong si Lucio. Sa susunod pa ililipat ng city jail ang mga ito kung saan habang buhay nang makukulong. Bel, Agad nitong tawag sa kanya nang makita siya nito na nakaupo sa lamesa. Sinadya niyang bisitahin ito. Bel, palayasin mo na ako dito. Hindi ako sanay sa ganito. Alam kong mahal mo ako. Alam kong nagalit ka lang dahil sa pinagpalit kita. Kailangan ko lang si Isabela pero ikaw ang mahal ko. Umirap siya at umayos ng upo. Kung noon ay mabilis lang siyang mapaniwala at mauto nito, ngayon iba na, hindi na. Sa dami nitong naging kasalanan sa kanya, kahit anong sabihin pa ni Lucio, hindi niya magawang maniwala. Kamusta? Masarap ba sa impyerno? Ano, alam mo na ba ang pakiramdam ng mga paghihirap na naranasan ko sa'yo noon? Mga suntok, sampal, yung mga pagpapahirap mo sa akin? Hindi ko sinasadya yun. Mahal lang kita, kaya ko nagawa yun. Lecheng pagmamahal yan. Bella, magsimula ulit tayo. Meron ka na bang bago? Hindi, malabo yan dahil ako ang... Sino nagsabi sa'yo? Mas lumaki ang ngisi sa labi ni Cristabel at tinaas ang kamay na may suot na singsing. Gintong singsing iyon na may malaking bato sa gitna. Salamat sa'yo kasi siraulo ka. Nakuha ko tuloy siya. Huwag mo nang ipagmakaawa pa sa akin na minahal mo ko, Lucio. Dahil wala nang kwenta sa akin ang bagay na yon. Hindi nga ako nasiyahan sa relasyon nating dalawa. Mabuti pa si Teo. Katabi ko pa lamang, ang saya-saya ko na. Sayang, invited sana ikaw sa wedding namin kaso nakakulong ka ni eh. Mga walang hiya kayo! Sigaw ni Lucio. Nanlilisik ang mga mata nito sa galit. Damang-dama nila ang galit, inis at pagsisisi nito. Gustong-gusto ni Cristabel ang mga nangyari dahil alam niyang nagwagi na siya. Nakuha niya na ang hustisya na para sa kanya at para sa lahat. Nasira niya na ang buhay ng mga ito katulad ng paninira sa kanya. Nagawa niya ang paghihiganti na nasa tama gamit ang mga ebidensyang nalikom niya. Nagkamali man siya ng pinili sa unang pag-ibig, ngunit ginamit pa rin niya ang talino na meron siya. Dahil hindi lahat ng paghihiganti kailangang manakit o gumawa ng masama. Mas maganda pa ring idaan sa maayos na paraan at ang pinakamagandang paghihiganti ay ang ipakitang masaya at successful ka sa buhay. Simula nang mawala ang mga taong nanakit at nanira sa buhay mo. Let's go, baby. Naghihintay na ang wedding coordinator natin. Malaki ang ngising saad ni Theo. Halatang ipinagbiyayabang nito iyon. Nilingon nito si Lucio na galit na hawak na ito ng mga pulis dahil nagwawala na ito. Mayabang niya itong inisihan. Chief, ikulong niyo yan. Just to make sure na hindi na yan makakalabas pa ng kulungan. Kahit kailan. Kinuha niya ang kamay ng fiancé niyang si Cristabel at inaya na ito paalis doon. Malaki ang ngisi sa kanilang mga labi. Waging-wagi na sila, hindi lamang sa hustisya, maski sa pagmamahal na meron sila sa isa't isa. I can't believe na talagang pakakasalan mo na ako. Malambing na saad ni Theo. Hawak nito ang isang kamay niya kung saan nakasuot ang singsing. Paulit-ulit niya iyong hinahalikan na animoy napakababasaging bagay sa sobrang ingat ng mga halik na ibinibigay nito sa kanya. I love you so much, Cristabel. I can't wait to marry you. Mas lumaki ang ngiti ni Cristabel at lumapit sa mukha ng fiancé at pinatakan ito ng halik sa labi. Mahal na mahal din kita, Theo. Salamat sa lahat. Salamat at nagawa mo pa rin akong piliin at mahalin kahit ang daming bagay nang nangyari sa akin. No matter what happened, Belle, you deserve to be loved and chosen. Ikaw ang pipiliin kong mahalin sa buong buhay ko. Ano man ang mangyari.
Emosyonal na saad ni Theo at hinawakan ang mukha niya at iginiya siya sa muling paghalik. Hindi naman siya tumutol at malayang nagpaubaya. Wala na siyang mahihiling pa. Nakuha niya na ang hustisya, pati ang lalaking mahal na mahal niya, higit pa sa lahat. Wakas,